Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, may malaking advantage pagpasok ng PBA playoffs. Coach Tim Cone, bakit gusto ang crossover playoff matchup kontra Meralco Bolts? Nang dahil nga sa bagong format na ginawa ng PBA ngayong conference ay nagkaroon nga ng mga interesting matchup ang bawat kupunan. At ngayon na mag-a-advance na ang Barangay Ginebra sa quarterfinals ay napakalaki talaga ng tsansa na Meralco Bolts talaga ang kanilang makakarap sa best of 5 quarterfinals. At ayon nga sa naging latest interview dito kay Coach Tim Cone ay gustong-gusto nga raw nito yung ginawang innovation ng PBA lalong-lalo na sa paparating na PBA crossover playoffs kung saan first time nga raw nilang makakarap yung kabilang grupo at nagbibigay excitement nga raw yan sa mga fans. Mas lalo na raw kay Coach Tim Cone at sa kanyang mga players dahil unang beses raw nilang makakarap yung kabilang grupo at mahaba raw yung naging preparation ng bawat koponan. Isa pa nga sa nagpapa-excite kay Coach Tim Cone ay ang possible matchup nila sa Meralco Bolts. As of now nga mga chong, ay napakalaki ng tsansa na Meralco Bolts talaga ang makakaharap ng Barangay Ginebra sa quarterfinals. At para kay Coach Tim, ay interesting daw ang possible matchup na yan at gusto raw nilang bumawi sa Meralco dahil noong huling dalawang beses raw nilang makaharap ang nasabing kupunan ay dalawang beses nga raw din silang tinalo at sa pagkakatalo nga daw nila yan ay wala si Justin Brownlee. Pero hindi nga yung ginagawang excuse ni Coach Tim Cone dahil napakalaki na daw talaga ng pinagbago ng Meralco Bolts. Nang dahil daw yan dito kay Coach Nenad Vucinic kung saan talagang binago raw nito yung laro ng Meralco at ang napansin nga raw ni Coach Tim ay may pagka-European plays ang ginagamit ngayon ng Meralco Bolts. Kaya naman, interesting daw yung magiging possible match-up ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts sa quarterfinals. Dahil meron ng rivalry ang dalawang kupunan. Palagi nga raw nilang tinatalo yung Meralco Bolts noong mga nakalipas na season. Pero this time, Meralco Bolts na raw ang tumatalo sa kanila. At mas naging exciting raw yung magiging possible matchup ng Ginebra at Meralco Bolts nang dahil sa pagbabalik ng dalawang legendary import ng PBA na si Allen Durham at Justin Brownlee. Alam naman nating lahat mga chong na matagal-tagal ring nawala itong si Allen Durham para sa Meralco Bolts matapos itong makatanggap ng kontrata sa Japan B-League. Matagal-tagal ring nawala si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra dahil nasuspinde ng FIBA matapos maghalimaw kontra China. Kaya naman, ngayong parehas nagbalik PBA. Itong si Justin Brownlee at Allen Durham ay kaabang-abang nga yung kanilang magiging match-up lalong-lalo na't mag-aharap sila sa quarterfinals. Diniscuss rin ni Coach Tim sa interview na yan kung bakit hindi aggressive si Justin Brownlee sa mga nakalipas na laro ng Barangay Ginebra. Ang dahilan ay ang kanilang philosophy dahil the more na nai-involve ni Justin Brownlee ang kanyang mga teammates ay mas mahihirapan daw yung mga koponan na depensahan ang nasabing import. Kapag umiikot raw ng maayos yung bola at maganda ang inilalaro ng mga local players, ay hindi raw pupuwersa si Justin Brownlee na pumuntos. Kaya once nga raw na makaharap nila ang Meralco Bolts sa quarterfinals, ay pag maganda yung inilalaro ng mga local players, ay hindi nga raw kinakailangan pumuwersa ni Justin Brownlee unless kailangan na kailangan talaga nila ng puntos. Aware nga rin itong si Coach Tim Cone sa ganda ng inilalaro ni Allen Durham para sa Meralco Bolts. Kilala nga raw nila ang nasabing import at wala pa raw ito sa 100%. At yan nga raw yung problemang ginagawa na nila ngayon ng paraan kung paano pipigilan si Allen Durham. Possible raw na gamitin niya yung kanyang mga local players. Gaya na lang nitong si Stephen Holt na kanilang import stopper. Pero sa ngayon ay looking forward pa raw si Coach Tim sa kanilang huling laro kontra LX Road Warriors. Kahit no bearing game ay importante pa rin daw yan kay Coach Tim Cone dahil kukuha raw sila dyan ng momentum bago pumasok ng PBA playoffs. At speaking of PBA playoffs, ay meron ngang malaking bentahe ang Barangay Ginebra sa paparating na quarterfinals. Sa mga nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra ngayong Governors Cup, ay unti-unti na ngang gumaganda yung kanilang ipinapakitang performance. Noong una ay nahihirapan sila dahil nag-adjust yung mga bagong players ni Coach Tim Cone. Pero ngayon na unti-unti na nilang nakukuha ang kanilang chemistry at triangle offense, ay nasisilip na nga natin yung full potential ng Barangay Ginebra at yung pinaka magiging bentahe nga nila sa paparating na PBA playoffs
ay yung kanilang balance scoring. Balancing nga yung opensa ng Barangay Ginebra. Halos lahat ng local players ay nakapagko-contribute ng double digit. Gaya na lang nitong sila Scotty Thompson, Maverick Ahan Messi, Stephen Holt, Japet Aguilar at iba pa. Dahil kung titingnan nyo, yung mga previous game ng Barangay Ginebra ay balancing nga yung kanilang opensa. Actually, hindi na nga kinakailangang pumwersa nitong si Justin Brownlee para manalo ang kanyang koponan. Dahil nandyan nga yung mga local players na nag-i-step up. At yung nakikita nga nating dahilan yan ay yung sistemang ginagamit ni Coach Tim na triangle offense. Dahil noong mga nakalipas sa conference ay yung triangle offense ni Coach Tim ay nakasentro kay Christian Stan Hardinger. Pero ngayon, wala na si Stan sa Barangay Ginebra, ay napilitan nga mag-step up yung mga local players. At yan nga yung maganda ngayon para sa Barangay Ginebra dahil mas naging unpredictable na ngayon yung kanilang opensa. Lahat kayang mag-contribute at yan nga yung pinakabentahe ng Barangay Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs. Ang nakakatakot pa, hindi pa nga pumepersa si Justin Brownlee. So ngayon, ayan ang advantage ng Barangay Ginebra. Pero kung merong advantage, merong ding disadvantage. Dahil yung problema nila ngayon, yung kanilang kakulangan sa front court position. Pero sa ngayon, ay ang malaking advantage ng Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs ay yung kanilang balanse at unpredictable na opensa. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa balancing opensa ng Ginebra? Mas maganda nga ba kumpara nung mga nakaraan? Ano rin ang masasabi nyo sa sinabi ni Coach Tim na gusto nila makaharap ang Meralco Bolts? I-comment mo lang dyan sa ibaba.